To my 16,000 followers, likers, sharers, commenters, bashers, supporters, syempre sa mga naiinggit at sa mga nagagalit at sa mga taong kumbaga parang ayaw tanggapin na sila ay naloko, nauto, o sila ay nalinlang, o sila ay na akit o naloko ng mga bulag na taga-akay. Kumusta po kayo? And I am wishing all the best para po sa inyo. So, Nonong S. Revealer is back. Nonong S. Revealer is live again to continue the revelations of truth that will make us free. Free from the bond or the ties of religions. So, lagi niyong iisipin, please bear in your mind that Nonong S. Revealer is always respecting your point of views, your doctrines, your dogmas, your teachings, your cultures, your traditions, to all of our 10,000 religions all over the world. And please take note of this, that Nonong S. Revealer is, or have only one goal. My goal is to build, not to destroy. And please take note that Nonong S. Revealer is not tolerating all inconsistencies, all imbalances, all misconceptions, and all fantasies. Ayan. We are based on truth, and the truth shall make us free. Ano ba itong truth na ito? Ang truth ay naka-base sa reality. At ang reality lang po ang dapat nating pangingbabawin. Kasi ang truth, nagre-rely lang po sa reality. So in the name of 10,000 religions all over the world, religion na naman po tayo. Parang nakakasuka kasi yung DepEd. Parang hindi po ako, kumbaga, hindi po ako sa DepEd ngayon, no? DepEd topics, no? Religion muna po tayo. So, this evening, I would like to share some important, maybe important topics. It's very important for us to know. Ito po yun. Hello, Maria Lynn Bernas. Thank you for watching me. And my topic today, or this evening, is about the territory or the territory problems of the Philippines and the religious views of Dr. Jose Rizal. Yan po ang i-connect natin. So, Dr. Jose Rizal is our national hero, and Dr. Jose Rizal told us that the hope of this motherland are the children. Or itong mga kabataan, tayo, ako, naging mga bata din po ako ay magiging pag-asa ng bayan. And according to our DepEd vision, we dream of Filipinos who passionately love their country. Or we dream of a Filipino who loves his country or her country, and whose values and competences enable them to realize their full potential and help in building the nation. Diba? So ako po ay isang bata, 1985 lang po ako pinanganak. Siyempre, sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, at ako po ay hindi na po bata sa ngayon. Pero dumaan ako sa pagiging bata, siyempre. Siyempre, kung bata ka pa, marupok pa ang pundasyon mo. Ngayon po, may edad na po tayo, malaki at mabigat na din po ang aking pundasyon, Ang inyong lingkod po ay naging revealer just to build, Just for the common good, hindi po to destroy. Ayan. So kung atin pong babalikan, ang kasaysayan o ang mga nangyayari ngayon, may mga pari po kanina sa post ng TV Patrol nagsasabi na kumukonti daw ang mga sumisimba, Halos ang mga tao po ay hindi na po talaga din sumisimba. At isa po riyan ang inyong lingkod. Inaamin ko po sa inyong lahat na ako po ay hindi talaga sumisimba sa simbahang ginawa ng mga tao. Para sa Diyos. Kasi kung babasahin mo ang Biblia, walang inutos ang Diyos na gawaan siya ng bahay. Hindi po siya nag-utos sa tao na gawaan siya ng bahay. So kung gumawa man po siguro, yun po ay kalooban ng tao. Hindi po ipinag-utos ng Diyos na gawaan siya ng bahay.
Kasi sabi niya, sa langit na mga langit ay hindi ako magkasya, ano pang anyong bahay ang gagawin niyo para sa akin? Tama? Tatalakay na po kanina ng umaga yan. At syempre, ang Facebook po ay ipinagbabawal ang mga post ko, ang mga videos ko. Ayaw na ayaw talaga ni Facebook. Halata. Kita yung comment ko halata Ayaw na ayaw niyang mabasa ng iba. I don't know the reason, Facebook why you banned me. No? Why you keep on ignoring, rejecting my videos. Ayaw mong ipapanood sa iba. I really understand you. Kasi nga, maraming nasasaktan, maraming natatamaan, ng katotohanan. Kasi nga, masakit naman talaga tanggapin ang katotohanan. Yan naman talaga ang katotohanan. Okay, sige. At sa mga videos ko po, lagi ko po nababanggit dyan, nabobo si Dr. Jose Rizal. Nabobo si Cristo. Nabobo ang mga guro. Sa sobrang pagmamahal, sa sobrang pag-unawa, sa sobrang pagpapakumbaba. Pero not this time. Kung pinatay man nila si Dr. Jose Rizal, pinatay man nila si Cristo, bahala na po sila. Ngayon po, we have freedom of religion. We have democratic country. No? We have freedom of academic freedom. Lahat po ay may freedom, pero gamitin sa maayos at sa may responsableng pamamaraan. At huwag abusador. Noong as revealer po, I'm not abusing my freedom. I'm not abusing my religious freedom, my wrong academic freedom. Hindi ko po ina-abuse ito. I'm just sharing to you the truth. And if you want, or if you will believe me, very good. If you don't believe me, that's okay. Continue yours and I will continue mine. Di ba? Yun lang po kadali yun. But, I will listen to you and you will listen to me. I will share it to you and you will share it to me. No? Please comment down below if you have questions about my principles, about my revelations, di ba? So, it's better for us to share. Kasi lahat tayo, we have the what we call that, na meron tayong pananagutan, sabi ng iba. Pananagutan ko na mag-share sa inyo, pananagutan nyo rin na mag-share sa akin, pananagutan ko rin na pakinggan kayo, at pananagutan ko rin na pakinggan nyo rin ako. Di ba? Yan ang atin pong pananagutan sa bawat isa. We need to build. We need to build what do we call that? Kasi po, sabi ng Diyos, mag-ibigan tayo, magmahalan tayo. Even your enemy. No? Love your enemy. Love yourself. Love your neighbor as love yourself. Di ba? So, pakinggan nyo lang pong mabuti kung may point ba yung sinasabi ko o wala. Ayun lang po kadali yun. So, if you want to share, just comment down below and I will read your comment and I will discuss it sa next na aking mga live. Ito na lang po tayo. We'll focus more here. No? Ang Pilipinas, marami ang galit kapag ibigay sa China ang West Philippine Sea, ang kalayaan. Di ba? Galit na galit ang mga tao kapag papayagan ng isang senador o isang congressman o isang politiko na ibigay na lang ang Kalayaan Island sa mga Chino, sa Chinese. Di ba? Galit na galit. Tama ba? Kasi nga sa ating pambansang awit, na lupang hinirang, bayang magiliw. Di ba? Pinakahuli, ang mamatay ng dahil sa'yo. Mamamatay ka daw para kanino? Para sa ating bansa. Para saan? Para sa lupa. Lupa, territory na hinirang. See that? Napakahalaga po pala ng territory Napakahalaga pala ng lupa Mamamatay tayo, magbubuwis tayo ng buhay para lang pangalagaan ang ating territory. Yan. At tama po yan. Kasi, yan po ang katawan ng Diyos na dapat nating pangalagaan at ingatan na ibinigay niya sa atin. Na ayon sa Biblia, ang kanyang katawan, ang kanyang laman ay kinakain at ang kanyang dugo ay iniinom. Sa madaling sabi, kung mahal mo ang earth na to, mahal mo ang territory mo, mahal mo ang katawan ng Diyos na dapat nating kilalanin. Hello, shout out Mercedes Gabrielio. Thank you for watching. So, I would like to discuss the
religious beliefs of Dr. Jose Rizal. If you are ready to view this, please bear in me, no? Ayan, ito. Ipakita ko po sa inyo yung religious views ni Dr. Jose Rizal. Ayan. Religious views of Jose Rizal. Ayan po. Ayan. Nakikita po ba? Ayan. So, thank you, MJ Lucernas. Thank you for supporting my live. Mag-comment lang po kayo, Sir Jimwell. Thank you. Ayan. So, this article is written like a personal reflection, personal essay, or argumentative essay that states a Wikipedia's author personal feelings or presents an original argument about the topic. Please help improve it by rewriting in encyclopedic style. Ayan, sabi niya. This article relies largely on entirely in a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Ayan, ayun na po. During exile in Dapitan in 1892, Dr. Jose Rizal had the opportunity to engage Father Pastels through correspondence. They argued about many things, including the concept of God. O, di ba? Noong si Dr. Jose Rizal daw po ay itinapon doon sa Dapitan, no, noong 1892, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-engage kay Father Pablo Pastels doon sa correspondence. At makita po doon sa kanyang they argued many things, including the concept of God. Di ba? Yan. Based on the letters of Dr. Rizal wrote, ayan, parang may sinulat doon, no? Yung number 1 na yan, oh. Ano ba yung letter na yan? Palma Rafael, 1949, The Pride of Malay Race, Jose Rizal, Prentice Hall Incorporated, page 239 to 247. Ayan, yan po yung letter na yan. Tingnan mo yan. It can be said that his concept of God could be summarized into 3 notions. O, ilan daw? 3 notions daw. Okay. First, he believed that God existed. Okay, number 1 yon, na may Diyos nga talaga. Number 2, he believed that God was a plus supra. Ano ba yung meaning ng plus supra? Alaman na lang natin yan, ha? Lastly, he believed that God was the origin of nature. And that is, nature was the expression of God. Oh, hindi po ba kalinaw-linaw? Ayon kay Rizal, nature po ang expression ng God. Yan. Okay, tuloy tayo. As regard to the first notion, Dr. Rizal made explicit that he believed that God existed. He was convinced that a supernatural power behind all creation had to exist. He wrote to Father Pastel, "We are entirely in accord in admitting the existence of God. How can I doubt it when I am convinced of my own existence?" Di ba? Alala nila po? Who recognized the effect, recognized the cause. It was clear that Dr. Rizal subscribed to the idea of necessary contingent beings, where the contingent being needed other beings for it to exist, while the necessary being existed on its own. As such, the necessary being becomes the origin of the contingent being. This necessary being has made labeled by many as God. O, di ba? Parang may pinagmulan ang lahat at nagmula tayo doon at yun ang God. Dr. Rizal considered himself a contingent being that need other being to sustain his existence. Such other beings include the origin of all necessary being. God accepted that he was a part of the whole creation. He could not deny himself. Hence, he could not deny creation. As such, he could not deny God. Di ba? Ang lalino naman talaga eh. As regard to the second notion, second notion of Rizal, argued that his God was not like the God of Catholics. Wow, paano yan, bro Jim? No? Bro Jim, hindi daw pala God ng Catholic yung God ni Rizal. No? Kasi ayon dito, as his God was far above such things. Di ba? He says to Father Pastels, "In the conviction that I find myself before the supreme problem, which confused voices desire to explain to me, I cannot but answer, that may be so. But the God I surmise is a much greater, much better, plus supra. He taught that the requirements to the godliness of God was his being above all things. This means his being incomprehensible." So, yan. Tuloy tayo. Dr. Rizal was not convinced that a sufficient understanding of God
that was as powerful and metaphysical as the supreme being could be contained in the consciousness of mere mortals who have no capacity to understand beyond what does the word of philosopher. Ayan. Para hindi naniniwala talaga si Rizal doon, no? Mortals who were limited could not have possibly comprehend a limitless being. As such, Dr. Rizal articulated that the only genuine faith was blind faith. In short, the more people tried to explain to him what and who God was, the more he was convinced that he did not know what they were talking about. Di ba? What Dr. Rizal meant by blind faith was since it was impossible to comprehend God and he was plus supra, he could have only hints and belief on the fact that God was God. As such, he does not deny, nor did not he accept the religious explanations of the mortals around him. Blind faith was more a disposition of philosophy than religion. It was a disposition where one did not accept and deny despite having a personal conviction. As regard to the third notion, ayan ang third notion na tayo. Dr. Rizal believed that if one was to understand God, he was going to do well to note that books which others claim were tools of revelations were not reliable. O yun pala, yung mga books na kiniklaim ng marami na yun daw ang basihan ng kanilang pananampalataya ay hindi reliable. Bakit? The reason was books were too removed from actual reality. Yan. Yung mga nakasulat sa books ay hindi reality, no? Ang iba, no? Nawala na sa realidad. And these were written by people. Sinulat ng tao, interpreted by others, rewritten by people, obscuredly by others, etc. The best way to have an idea of God was to connect him with him personally. Ayan pala. Personally pala. Directly and physically through his extensions. Oh, di ba? Kalinaw-linaw eh. These extensions were nature. Ayun. Di ba? Napakalinaw ng sinabi ni Dr. Rizal. Dr. Rizal says to Father Pastel, I believe in revelation, yes, but in that living revelations of nature which surrounds us everywhere. Ayun, kay God is everywhere eh. Di ba? And that potent voice, eternal, incessant, and corruptible, clear, distinct, universal, like the being from its originates. Ayun, universal. In that revelation, it speaks to us and penetrates to us from the moment we are born until we die. What books can reveal to us better the goodness of God, His love, His providence, His eternity, His glory, His wisdom? Dr. Rizal, philosophico-religious views on God was well reflected on. It was a product of competent ratiocination by an Indio. Ayan, si Indio. Na sinabihan ng mga Espanyol noon na ang Indio daw ay mga demonyo. Di ba? Whom the Spaniards did undermined. He did not content himself with the teachings he grew up with as a student of Catholic institution. He explored, rationalized, and argued. He asked questions about faith and the fundamental teachings of the Church. He was, however, careful not to offend the religious sensibilities of his countrymen. To him, rationalization was simply a gift from God, not to use it those who have been offensive to the giver. Ayan ang mga references po. Palma, listen ni Olga, Palma, Rafael, Sepra Vincent, Palma, Rafael. So yan po ang mga references po na ginamit po dito sa atin pong mga claims. So, it's very clear and concise that Dr. Jose Rizal ay kumakampi, ay pumapabor sa ating mga ninunong Pilipino bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop sa ating bansa. The Aitas, the Negritos. Doon sa Antique, ang aking mga lulong Aklanon, ang aking mga lulong Aita doon sa Antique, no? Sa Kalibo Aklan naman yung aking mga aklan ng mga ninuno, naniniwala si Rizal sa inyo, aming mga ninuno. Kaya lang, yun na nga eh. Hindi natin alam bakit ipinapatay. Kasi noon, may sabwatan kasi ang relihiyon at pamahalaan. Nagkaroon lang naman po ng freedom of religion at wala nang pakialam yung pamahalaan sa religion noong 1987 Constitution. Pero noon, ang laki
ng pakialam ng simbahan, ng relihiyon sa pamahalaan. So, ang tanong, bakit ipinapatay, bakit ipinabaril si Dr. Jose Rizal? Anyone po, please comment down below. Hindi po ba ito may related sa kanyang religious beliefs? Ng religious beliefs ni tatlong paring martir na gumborsa na itinuro din nila kay Rizal? Yan po ang tingnan niya mabuti. Ito po, balikan po natin. Thank you ha, Sir MJ Lucernas. Thank you po. Sa mga Pilipinong ninuno ko noon, ang nature talaga ay sagrado. Kagaya din po ng tinuturo ni Dr. Jose Rizal na nature nga ang extensions ni God. Physically, physically talaga nakalagay dyan eh. Connecting to Him through nature. Oh, di ba napakalinaw? Oh, hindi po ba? Kasi noon, ang ilog, sagrado, ang dagat, sagrado, ang mga bundok ay sagrado, ang lahat ng makikita mo sa nature ay sagrado. Kung ganyan ngayon ang pananaw ng bawat isa na sagrado ang nature, sagrado ang ilog, sagrado ang mga bundok, sagrado ang mga gubat, ang mga kahoy sagrado, may mag-aabuso pa ba sa kalikasan? May magtatapon pa ba ng basura kahit saan? Sige nga. Oh. Siguro may basura, pero hindi abuso. Tama? Nang kagaya ngayon, paghawak ng sigarilyo, tapon kahit saan. Walang pakiramdam kung ano nangyayari sa kapaligiran, di ba? Kung lahat ng tao kaya, palagay niya sagrado ang kalikasan, may mag-aabuso ba? Sige nga po. Yaman din lang, kasi, no? Na mga turo ng dayuhan ang nangibabaw. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Ha? Nangyayari ang mga bagay na ito. Kasi, ang turo ng dayuhan, babalik pa ang Diyos nila. Hindi pa nga nakabalik eh. Hanggang ngayon eh. Di ba? Ang turo naman ng Dr. Rizal, itong nature na nga ang katawan ng Diyos. Observable nature. Yung hindi observable, katawan din naman ng Diyos yun, spiritually. So we have 95% hindi ma-observe. Dark matter, dark energy. 5% lang ang na-observe natin sa nature. Di ba? So, kung hindi mo pinaniniwalaan ang nakikita mong realidad, much more na hindi paniniwalaan yung hindi nakikita. Kung ang nakikita mo nga, ayaw mo paniwalaan eh. Di ba? So, with this, I would like to give emphasis. Ang tunay na katawan talaga ng Diyos ay ang earth at universe. Kung may Diyos pa kayong iba na tahanang dako ninyo, na bumubuhay sa inyo sa lahat ng salit-saling lahi, di ipakita nyo sa amin, patunayan nyo sa amin na yung Diyos nyo na yan ay buhay at walang kamatayan. Sige nga. Ang walang kamatayan, yung earth at universe. Mapatay mo ba ang earth? Mapatay mo ba ang universe? No. Yung God ninyo na hindi pa nakabalik, yun yung problema nyo ngayon. Kung ang God nyo na yan ay everywhere, bakit hindi pa nakabalik hanggang ngayon? Yan po ang malaking kaisipan na dapat nyo sagutin. Kung ang Diyos nyo na yan, na artista, ay everywhere, bakit hindi pa po nakakabalik? Yun lang po yung malaking tanong sa inyo. Tapos, paturuin kayo, kasama nyo naman. Oh, kasama nyo pala, ba't hindi pa nakabalik? Sa madaling kwento mga kapatid, itong earth, itong universe na ito, umaalis. Pero ang tanong, iniiwan niya ba tayo? Umaalis. Umiikot pa nga sa kanyang axis eh. We have rotation, we have revolution eh. Pero ang tanong, iniiwan niya ba tayo? Yan. Ang tunay na pastor na hindi bayaran, na hindi nang iiwan, ay itong earth. Tama? Yan din ang Diyos na malaking bato na nanganak sa atin. Yan din ang malaking tinapay na hindi maubos-ubos. Di ba? Siya rin ang daan. Siyang katotohanan, siya rin ang buhay. Kasi siya ang lahat, sumasa lahat.
at nasa lahat. Tama si Dr. Jose Rizal. Kaya lang, pinatay ng mga dayuhan para hindi maipaliwanag ito at hindi ito malaman ng marami nating mga kabataang magiging pag-asa ng bayan. Tama? Si Nonong Revealer po ay isa lang po sa mga kabataan na yan, na hindi ako nagpatalo, hindi ako nagpatakot sa kung ano-anong maririnig nyo sa akin. Sabihin nyo, bahala na kayo kung anong sabihin nyo sa akin. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko lang, ako ay isang kabataan na magiging pag-asa ng bayan kasi kung anong sinabi ni Dr. Jose Rizal, yon din ang aking ituturo sa inyo. Thank you po. Maraming salamat. Sa muli po, bahala na si Facebook. Kung ibaban niya ang mga video ko, bahala ka na Facebook. Wala akong pakialam sa iyo. Kung i-promote ni Facebook, maraming salamat Facebook for promoting my videos. God bless. Good luck.